Ang black sheep ang bagong tagapagligtas sa narcissistic family. Alam nyo ba na ang black sheep sa narcissistic family ay hindi talaga black sheep? Ang tawag ko sa kanila ay savior. So ito yung uh, magpuputol ng sumpa. Kasi alam niyo, ang narcissistic family ay nagraran talaga sa generation to generation. So, anong nangyayari dito? Merong tinatawag na intergenerational trauma. So, ito yung nagiging trauma na dulot ng narcissistic family. So, halimbawa, yung kanyang lolo at lola, halimbawa ng isang bata, yung lolo at lola niya, narcissist, or yung lolo narcissist. So, ang mangyayari doon, yung kanyang tatay at nanay, no, o yung tatay na anak nung kanyang lolo na narcissist is magiging narcissist din. So, makukuha noong kanyang tatay yung ugali at yung mga kalakaran doon sa family. Yung narcissist, yung mga traits, narcissistic behaviors, yung kung paano nag-ooperate or tumatakbo yung pamilya. So, ang nangyayari dito is nasasalin doon sa tatay niya. So, yung tatay naman niya, isasalin sa kanya. And then, siya naman, no, kung siya ay magiging narcissist din, mapapasali naman sa kanyang mga anak. Hanggang maging generation to generation, hanggang magpasalin-salin na yung narcissistic family. And unfortunately, meron tong chance na kumalat sa Pilipinas or kumalat sa isang community. Kasi magsisimula muna yan sa family. Kasi, you know, in sociology or in our basic structure, no, ng country, basically ang fundamental unit kasi ng nation is family, no. So kung ang family ay narcissistic, so it will it's like it's like infection so kakalat to. Halimbawa yung mga anak puro narcissist, so makakapag-asawa yan mga yan, and then magiging narcissistic family yun, tapos magpapasalin-salin na. So what will happen then will be it spreads, no? So kakalat siya. So yun yung pangit doon no? But here's the catch. If meron doong anak na black sheep na hindi nasunod, so paano nga ba siya naging black sheep? Kasi nagagamit natin yung term sa atin pang-araw-araw na buhay na ang black sheep ay masamang anak, no? So sa narcissistic family, yung tingin nila doon sa mga hindi sumusunod sa kanilang gusto, yung hindi sumusunod sa gusto ng mga magulang na narcissist, mga kapatid na narcissist, yung hindi sumusunod doon sa pamilya, yun yung sinasabi nilang black sheep. Sasabihin, black sheep yan ang pamilya namin. Tingnan mo yan, wala yang narating sa buhay. May sarili siyang way. Siya yung pinakamahirap sa amin. Kami lahat mga mayayaman, siya ay hindi kayamanan, mahirap siya. But you know, that guy or that person is the black sheep and that is the savior. Pupwedeng ang nangyari is kinokontra niya yung sistema ng pamilya kaya hindi siya yumaman. So hindi ko naman sinasabi na ang narcissist ay nagpapayaman. Ang sinasabi natin dito is ginagawa niya ng pagbabago yung sistema ng pamilya, yung hindi nangyayapak ng tao, hindi nang gagamit. Kasi basically maganda ang buhay ng mga narcissistic families kasi sila yung mga nasa politics, no? Sila yung mga nasa pwesto. Ito din yung mga sinasabi nating oligarch. So basically may mga ganon na mga pangyayari. So it runs doon sa mga ganong families. Ngayon, pagka merong black sheep na magbe-break niyan, mag-ibe-break niya yung generational trauma, no, para hindi na maging ganon. Ang mangyayari doon is ituturo ngayon yung black sheep yun. Pero actually yun yung savior. No, parang ang datingan niyan yan yung Misaya na magpuputol ng kawalangian ng pamilya, no. You know, if you will analyze this, corruption, no. 'Di ba? May corruption sa Pilipinas, no. We can say that corruption is also rooted sa narcissistic family. Why? Isipin nyo. Kung yung mga anak palalakihin na narcissist or lalaki sa pamilya na narcissist, what will happen then?
'di ba? So, ang gagawin nila is manggagamit sila ng manggagamit ng mga babae, mga lalaki, na mga maiimpluwensya. And then, i-discard nila. Gagamit sila ng babae, lalaki, i-discard nila. So, yung mga maiimpluwensyang mga tao, gagamitin nila yon para sa kapakanan ng pamilya. And then, they will become politicians, no? Papasukin nila yung politics, papasukin nila yung mga businesses. And then, ito na nga, papasukin na nila din yung corruption. Kasi mga selfish sila eh. Yun yung family na walang iniisip kung hindi ang pamilya nila o ang kanilang mga sarili kahit madisgrasya o maghirap o bahain yung mga tao. Wala silang pakialam basta nakatira sila sa mataas na lugar. Let's say nakatira sila sa Tagaytay or nakatira sila sa mga magagandang lugar. Okay lang na bahain yung mga tao. Mamatay kayo dyan basta ako nandito ako sa tuktok. No? Maganda yung kalagayan ko. Nakatira ako sa mansion, madami akong bodyguard, so on and so forth, because we are narcissistic family. Alright? I'm not saying na yung mga mayayaman at mga politiko is narcissistic, lahat yan. No, I'm saying is, what I'm trying to tell you guys, ay marami sa kanila o nandito nagpupugad ang mga narcissistic family. At yung mga nababalitaan natin na pumupunta sa mga mahihirap, inaayos yung sistema ng gobyerno, yan yung mga nababrand or nasasabihan na, black sheep namin yan. No? Black sheep of the family yan. Sasabihin dun sa mga pamilya, sa mga family friends, mga ganon nila, sasabihin nila ganon. Pero actually, the thing is, that black sheep is the Messiah, is the Savior. He or she will break the chain. So right now, we can say na ang black sheep or the black sheep of the family is the new breaker of intergenerational trauma, and that is the narcissistic family. See you in my next content. Bye for now.